Sabihin mo sa iyong katabi, you are blessed to be a blessing. Wallahi, you are blessed to be a blessing. God used your life to strengthen us. Amen? Ang bawat isa ay ginagamit ng Panginoon bilang kalakasan natin. Amen? Because, sabihin mo yan sa katabi mo, you are shining. Amen? Napakaganda po ng inawit natin. Amen? The light has come to your life. The light has come to your light. That light is Jesus. That light is Jesus. You say, that light is Jesus. And Jesus come to my life. Amen? The light has come to your life. Jesus has come to your life. Amen? Ang Panginoon ay dumating sa buhay natin. Lahat ba na narito ay dumating si Lord sa buhay niya? Amen. Then you are shining. Amen? Sabihin mo muli, tignan mo yung katabi mo at sabihin mo, you are really shining. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Amen. Glory to God. Let's all stand and read the Word of God in Matthew 5 verse 16. Sabay-sabay po natin basahin to from our heart. Basahin natin na nagmumula sa ating puso ang salitang ito na galing sa Panginoon. Let your light shine, so shine before men, that they may see your good works and glorify the Father who is in heaven. Amen? Let's pray. Heavenly Father, we thank you so much for this day. Surely, Lord, you have reserved this day to bless your people, O God. Salamat po, Panginoon, dahil nilaan mo ang araw na ito upang pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin na narito, O God. Salamat, Panginoon, O God, dahil napuri ka namin sa araw na ito, nasamba ka namin, nabigyan ka namin ng kaluwalhatian. Lord, what a privilege to have given into our life. Salamat po, Panginoon, dahil sa araw na ito, O God, ay patuloy namin ka, O God, na mapupurihan sa magitan ng aming puso na bukas para sa iyong salita. Nadadaloy ang masagana mong pagpapala. Dadaloy, Panginoon, ang banal mong Espiritu na siya, Panginoon, na maglilinis sa amin. Na siya, Panginoon, magtutuwid sa amin. Siya, Panginoon, na magdadala sa amin sa iyong luklukan upang sa ganon, maranasan ka namin, Panginoon, your divine and big presence, O God, will be experienced by each one of us. Salamat po, Panginoon, dahil binibigyan mo kami ng isang pagkakataon, isang pribileyo, Panginoon, sa bawat Friday, Panginoon, na kami po ay nakatipon-tipon upang, Panginoon, ikaw ay mapurihan, ikaw ay masamba, ikaw, Panginoon, ay mabless namin, Panginoon. Salamat, O Diyos, dahil mayroon kang nilaan na salita mo, Panginoon, sa araw na ito. Salamat po, Panginoon, dahil ang bawat isa, Panginoon, ay bukas ang kanilang mga buhay upang, Lord, entertain at papasukin ang banal mong salita. Higit sa lahat, Panginoon, ang kilos ng banal mong Espiritu, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, that truly Jesus has come to our life. That light, which is Jesus, has come to our life. Salamat po, Panginoon, in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify the Father which is in heaven. Amen. The light has come to our life. Jesus has come to our life. That light we are referring here is Jesus. Amen. Jesus is the source of light. Now Jesus is telling us and commanding us that let our light so shine. Hindi lamang ilaw ka na nandiyan. Pero sabi ni Lord, kailangan mag-so-shine ka. Amen? So-shine. Amen? Kaya nga maraming tao kuminsan nagsusushine. Amen? Pero glory to God, mga kapatid. Amen? Because the source of that light is Jesus. Amen? Sabi na ang kanyang salita sa Psalm 27 verse 1,
He is the light and salvation. He is the light and salvation. That light refers to Him. Amen? He is our light. He is our salvation. He is the transformer of our life. Amen? He is the one who is changing our heart day by day. Amen? He is our blessing, a source of blessing. He is our provider. Amen? Sabi ng John 3, verses 19 to 21, ito po yung sinasabi ng Panginoon sa mga tao kung sino yung nagnanais ng ilaw at hindi nagnanais ng ilaw. Amen? And this is the condemnation that light is come into the Word. The light has come into the Word. Jesus has come into the Word. And men love darkness rather than light. Men love darkness rather than light. Ito na yung ilaw, ito na si Lord. Pero marami pa yung umaayaw sa Kanya. Gusto pa nila nandoon sa kamunduan sila, darkness. Amen? Because their deeds were evil. Yung mga gawa nila ay makademonyo. Hindi naaayon sa Diyos. Makikita mo sa taong may ginagawa, ayaw niya ng liwanag dahil mai-expose siya. Nakatago lahat yung ginagawa niyang kamalian. Mayroon siyang mga ginagawang anomalya, ano man ang ginagawa niyang kamakamundo, ayaw niyang lumagay sa liwanag. Gusto niya nagtatago siya. Amen? Kaya nga ayaw niya lumapit sa ilaw. Si Lord, ayaw niya lumapit doon sapagkat i-expose siya ng Panginoon. Pero tayo mga kapatid, sabi dito, for everyone that does evil, hate the light. Amen? Yung mga gumagawa ng makamundo, ayaw nila yung ilaw, ayaw na si Lord. Bakit? Kasi yung ilaw, i-expose sila sa kanilang mga ginagawang kamalian, makademonyo, mundo. Lest his deeds should be reproved. They will be exposed. Amen? Ilalantad ng Panginoon ang bawat gawa nila. But you and me, sabi ng Lord, that thus truth comes to the light, that His deeds may be made manifest, that they are wrought in God. Amen? Tayo mga kapatid na nanumbalik sa Kanya. Bagmat alam natin marami tayong kasalanan, marami tayong pagkakamali, marami tayong kakulangan, pero nais natin manumbalik sa Kanya at mag-umpisa sa bagong buhay na kung saan si Lord ang pagbabago ng lahat. Amen? Nung hindi po tayo natakot sa ilaw, lumapit tayo kay Lord, in-expose niya ang lahat sa atin. Amen? Unti-unti niyang binago ang buhay natin habang tayo po ay sumusunod sa Kanya. Amen? Kaya nga, the light has come into the Word. The light has come to your life and to my life. Amen? Sino po yung the light has come into his life? Amen? Tayo po yung mga kapatid, dumating siya sa buhay natin. Hindi natin hiningi, siya po ay nagpunta sa atin. Amen? Hindi na natin siya pinili, siya ang pumili sa atin. What amazing God. Amen? Lord, hindi kita kailangan, pero siya, sabi niya, kailangan mo ako. Amen? Nagpumili siya sa atin. Amen? Sabi ng John 15:16, He did not choose us, but He chose us. We did not choose Him, but He chose us. Amen? Siya ang pumili sa atin, mga kapatid. Amen? Bakit gusto niyang tayo ang pumili niya? Dahil alam niya na pag tayo ang pinili niya at handang magpakumbaba sa Kanya, tayo ay mamumunga. Mamumunga ng marami. Amen? Sabi ng John 8:12, ipinakita ng Panginoon dito kung sino siya bilang ilaw sa atin. Amen? Then speak Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that follows me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Amen? Tingnan niyo mga kapatid, yung buhay natin ngayon. Na tayo ngayon ay nasa Panginoon, tinatawag tayong Christian, no? Christian, because we are the follower of Christ. Sabi ng Lord, ang pangako niya, kung ako'y nasa iyo, ito ang pangako ko, na ikaw na sumusunod sa akin will never work in darkness. Amen? Hindi ka na maglalakad sa kadiliman. Alam niyo po yung maglakad sa dilim? Natutukan niyo ng mga kapatid na maglakad sa dilim? Ano kayo kung patayin natin itong ilaw at makita natin yung dilim? Amen? Kung lalakad ka sa dilim, mapitsyo. Amen? Hindi mo makikita. Amen? Sino ka ito? Pero binigyan ka ng mata ng Panginoon.
Amen? Kaya nga, whoever choose to come to the light, he has the light. Amen? Tingnan niyo yung buhay natin mga kapatid. God has created sun. Sun. Ano ba yung sun sa Tagalog? Araw. Hinilikha niya yung araw. Sun radiates light and emits heat. Isn't it? Kung bakit tayo nakakaranas ng, araw nga. Ang init. Because of the sun. Amen? Do you think the creator of the sun, if he is not for that sun, do you think it will function as it is? Hindi. Sino magsasabi na pag wala ang Diyos, magpapunction yung sun as radiating light and emitting heat? It cannot be. It cannot be. Hindi nyo man naisip one time sa buhay natin na buhay nga talaga ang Diyos. Tignan mo ang himpapawid, oh. Non-living things yan. Pero parang buhay sila. Parang they are in proper places. Amen? Ba mga kapatid, hindi nyo naman isip na, ano kaya palang araw bumagsak yan? Amen? Hindi nyo naman isip yun? Mangyayari yun kung wala kang Diyos. Amen? Babagsakan ka ng mundo. Ito yung darkness. Amen? Pero because you are in the light, and you are the reflection of the light, without Jesus in your life, you cannot be the light of this world. Amen? Likewise, without God, sun will not function as it is. Amen? Hindi siya magpapunction as sun, mga kapatid. Amen? Likewise tayo, kung wala ang Lord, wala ang Jesus sa buhay natin, we will never function as light to this world. Amen? Because God has commanded us and designed us to be the light of this world. Amen? Tayo ngayon yung representative ng Panginoon, a reflection of that light. Amen? Pag nandoon yung light, nagre-reflect sa atin. Amen? But not all Christians reflecting as it is. That is why in Matthew 5 verse 16, let your light so shine. Some Christian, they have only light, but they are not so shining. Amen? Bakit mga kapatid? Because, magkakaroon ko ako ng illustration. Who is volunteer? Can you switch off all the light and have this spotlight alone? Ito po yung sitwasyon natin, mga kapatid. Many people, even Christians, they are already Christians. They are not shining as the Lord designed for their life. Amen? Bakit? Dahil marami pong impurities. Though we are already Christian, sinasabi natin, see, kuminsan, sa buhay natin, parang ganito po yung buhay natin. Itutok mo. Tingnan mga kapatid, the original light, tanggalin mo yung kamay mo, kapatid. Tanggalin mo yung kamay mo muna, baba muna. Yan. Tanggalin mo, baba muna. Yan. This is the original light. Amen? This is Jesus, the original light. Ito po ngayon yung sarili natin, mga kapatid. Jesus designed us to be His reflection. Amen? For this word. Amen? Magiging ilaw tayo because the source is with us. The source is shining through us, mga kapatid. Amen? That light is reflecting through our life. Amen? How it radiates, how it illuminates, depends on what we are in the eyes of God. This is now our situation. Some people are like this. Yan. Nagra-radiate siya, but maybe we can say, sweya. Amen? Hindi po siya gaano. Amen? Yung mga ibang tao, marahil ganito po. Ito po isa. Tapos na po yan. Yan. Pinkies ang kanilang reflection. Amen? Hindi siya ganung kaliwanag. Amen? Yung iba naman, parang nagkakaroon ng algae ang buhay niya. Yan po. Amen? Stagnant kasi. Amen?
So nabubuo yung algae sa kanyang buhay. And then, some people, ito po, parang ganito po. Yan. Nakikita yung ilaw? Napakaliit, mga kapatid. Ano? Pero ito po yung pinaka-design ng Lord sa buhay natin. An empty vessel. Clean and empty vessel ang gusto ng Panginoon sa buhay natin. See? Nothing changed. The original light and we, nothing changed. Why? Because this is the design of God. Let me have that glass. And switch on the light, please. This is what the Lord wants from us. This is the design of the Lord in our life. This is the ultimate design of God for our life. Amen? We have the source, the light, Jesus. If Jesus is reflecting to us, our life should be like Jesus. We walk like Jesus. Amen? We walk as if the original light is reflecting to our life. Ito po yung nais ng Panginoon sa buhay natin, mga kapatid. Amen? And this is it. We will become the light of this world if we empty ourselves. Not only empty, as this is empty, but clean. Malinis po. Wala pong kalawang. Wala pong dumi. Amen? That is why the regular coming to the presence of God, yung palagi kang pumupunta sa Panginoon, humingi ng tawad. Amen? Sabi ng Lord sa 1 John 1:9, kung ikukumpisan mo yung kasalanan, siya ay laging tapat upang ikaw ay patawarin at linisin sa anumang kalikuhan, kasalanan, anuman yan, na sagabal sa Kanya. Linisan Kanya kagaya nito. Amen? Ganito po yung magiging buhay natin. Pag tayo po ay nagpapalinis sa Panginoon. Gagamitin tayo as a reflection of His light Himself. Amen? Magre-reflect yan. Halos walang difference, mga kapatid. Amen? What we call it? Translucent? Amen? Transparent and translucent. Translucent because the light passes through. Amen? That is why translucent. Amen? Ganito po yung nais ng Panginoon sa buhay natin. Ito po yung design ng Lord sa buhay natin. Now, alam po natin mga kapatid, marami tayong kabiguan, marami tayong nagawang kasalanan, marami tayong kapalpakan. Pero still, ang Lord ay hindi nagsasawa sa buhay natin. Ang nais ng Panginoon sa buhay natin, mag-umpisa tayong lumakad na kasama siya. Sige Lord, bagamat ganito yung karumi ang buhay ko, nagpapasama ako sa iyo. Habang sinasamahan ka ng Panginoon, patuloy ka niyang lilinisin. Amen? Sino po yung gusto magpalinis sa Panginoon? Lahat po tayo, even myself, nais ko mo magpalinis sa Panginoon araw-araw, gabi-gabi, oras-oras, bawat tuwina. Why? Because without the cleansing of the Lord, you cannot be used mightily and powerfully. Amen? Ito po yung nais ng Panginoon sa atin. Empty, not only empty vessel, but a clean and empty vessel ang nais ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Ito po yung nais ng Lord. If we are the light to this world, meaning to say, let your light so shine. Ano sabi ng Lord? Ano ba ang pagkatapos niya na baguhin ka ng Panginoon, pagkatapos na magkaroon ka ng ilaw galing sa Kanya, hindi mo itatago sa buhay mo. Amen? You have to expose yourself and let the people know that your God, whom you serve, is alive. Amen? Whom God, the God whom you serve, is powerful. Amen? That siya po yung nagbibigay ng kalakasan sa iyo, siya yung nagbibigay ng kagalingan sa iyo, sa iyong kaligtasan mo. Amen? Na let the people na ito yung karunungan nila, ito yung kagalingan nila, but you are nothing in the eyes of God. Amen? But when you follow the Lord as an empty vessel, the Lord will expose you. Though you are not qualified, I will make you now a qualified more than them. Amen? You will never become a normal person. Normal means parang ordinaryong kagaya mo sila, but we are designed by God beyond. Amen? Above the normal. Ito yung pagkakadesign ng Lord. Pag Kristiyanong sumusunod sa Panginoon, kasama niya ang naglalakbay, kasama niya ang naglalakad ang Panginoon sa kanyang buhay.
hindi po siya normal na tao na kagaya ng mga nandiyan sa taas. Tayo po ay dinisign niya above the normal. Amen? Magre-reflect ang ilaw ng Panginoon sa buhay natin, mga kapatid. Amen? Makikilala. Anong nais ang Panginoon para siya ay makilala sa buhay natin? Kung wala tayo nagagawin ng Panginoon at hindi tayo magpapagamit, walang makakakilala sa Panginoon, walang makakadiskubre. Nasaan ba ang Diyos? Sino ba siya? Lalo na tamad sila magbuklat ng Bible. Amen? Pero tayo po yung ginamit ng Panginoon at ginagamit niya bilang walking Bible. How? Even without utterance, mga kapatid, kahit hindi ka magsabi, the way of your life, yung buhay mo mismo, kumikilos ka, gumagalaw ka, nabibless sila sa iyo. Amen? Yung ilaw ay talagang nag-illuminate sa buhay mo. Amen? Nakikita nila ang pagpapala ng Panginoon sa buhay mo, then they will come to know. And they will even inquire of your God. Amen? Magtatanong sila, ano ka ba? Kristiyano ako. Ay, kaya pala. Di ba? Mag-i-inquire sila sa iyo. Amen? Dati ganun ka, pero ngayon, binago ka na, mag-expose ka. Si Lord, hindi po siya maramot, mga kapatid. Amen? Kung paano natin tinanggap ang Panginoon, hindi rin tayo magiging maramot. Amen? I-share natin ang blessing na galing sa Kanya. Amen? When God bless our life, there's only one thing that He wants from us, to become a blessing to other people. Amen? If you hold that, if you withhold the blessing of God, then ang source mo, hihinto. Kasi ayaw niyang matapon. Amen? Wala nang paglalagyan sa iyo eh. Amen? Hihinto siya sa buhay mo. Kasi wala nang paglalagyan. Pero nais ng Panginoon sa buhay natin na tayo po ay channel of blessing lagi. Ano man ang mayroon ka, ay ino-offer mo for the glory of God. Amen? That is why God has commanded us, let your light so shine, that they may see your good works. Not only that, because the Pharisees did this before. Amen? Ginawa ng mga Pariseo, mga hintil, ginawa nila ito, mga kapatid. But, they did it for themselves. Amen? For their own glory. They seek their own glory. But sabi ng Lord dito, and glorify your Father which is in heaven. Meaning to say, whatever you do it all for the glory of God. In 1 Corinthians 10:31. Amen? Lahat ng gagawin mo ay para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Amen? Ito po yung pinaka-focus mo to glorify God in your life. Amen? You want people to know God? After that, but your focus or your intention or center of motive is to glorify God in your life. Amen? You cannot do such thing na sasabihin mong gagawin mo ito at mag-glorify ka, hindi. Pero ang mag-glorify ang Diyos sa buhay mo. If that is the case, then God will anoint you. Anything you do for the glory of God, God will anoint you. Amen? Ang anointing ng Panginoon ay napakalawak, mga kapatid. You want to play a guitar for yourself or for the people, God will withhold the anointing. But if you do it for His glory, God will anoint you because you're offering that skill to Him. Amen? How about your life and my life? How we glorify God in our life? Maraming bagay, mga kapatid. Anything you do for His glory, that is the anointing of God. Anointing of God is a gift for you. Amen? If you are a nurse and you use your profession for the glory of God, then that is the gift from God for your life. And God will anoint you because He is pleased in saying you na ginagamit mo yung profession mo for His glory. Lahat, mga kapatid, na ginagamit natin for His glory, mayroon pong anointing si Lord sa buhay natin. Amen? Kasi ginagawa natin for His glory, mga kapatid. Amen? Then, ito po yung nais ng Lord sa buhay natin, mga kapatid. Hindi siya magsasawa
That is why when you go out and you go away from that light, you cannot do anything. Wala kang magagawa, mga kapatid. Don't go away from the light, from the source. Amen? Tingnan niyo, mga kapatid, yung buhay natin noon. Nung wala pa tayong Kristo sa buhay. Amen? Wala. Bale, wala yung buhay natin. Pero ngayon, glory to God. Lahat po ng ginagawa natin, we feel na mayroon tayong kapayapaan, kagalakan sapagkat natutuwa ang Diyos. Batid mo na natutuwa ang Diyos sa buhay mo kung nagkakaroon ka ng kapayapaan at kagalakan sa buhay mo. Amen? Ginagawa mo ito, praise glory, ipaparamdam ng Lord na siya ay natutuwa, nagagalak sa buhay mo. Amen? Then, nakukomfort ka. Amen? Kaya nga sa mga Kristiyano, tunay na Kristiyano na kasama nila ang Panginoon sa kanilang buhay, hindi sila tatablan ng matagal na panahon na malulungkot yan. Kahit anuman ang klaseng problema mayroon sila. Amen? Dahil ito po yung design ng Lord sa buhay natin. Pag may problema ka, mayroon kang pagsubok sa buhay, gumawa ka ng ikaka-glorify ng Panginoon. So, kagad yun, mga kapatid. I'm very sure, masusolve ka agad. Amen? Anything na ginagawa mo na nag-glorify ang Lord, sigurado yun, ipaparanas ng Lord sa iyo ang kapayapaan at kagalakan sa buhay mo. Amen? Gaano man yan kahirap, kuminsan wala ka ng tulog, pero danasin mo at mararamdaman mo ang kapayapaan galing sa Panginoon. Amen? Amen? Kahit ano po yung sakit na mayroon ka, pag si Lord ang nag-glorify sa buhay mo, unti-unti niyang tatanggalin yung sakit. Amen? As if wala ka ng boses na isasalitain, pero for the glory of God, tatanggalin niya yun. Amen? Hindi niya bibigyan ng puwang ang kalaban sa buhay natin, mga kapatid. Pag nadadoubt ka sa Kanya, takbo ka lang sa Kanya at humingi ka ng tawad sa Kanya. Manumbalik ka agad. Check yun, palalakasin ka ng Panginoon. Grabe po yung ibibigay ng Lord na kapayapaan sa buhay natin. Amen? Ito po yung design ng Lord sa buhay natin, mga kapatid. Amen? You cannot go out. That is why let our light so shine before men. Ipakita natin ang ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Amen? We're just showing, mga kapatid, ipapakita natin dahil Kristiyan ako. No. Your focus, your center of motive is to glorify Him. That is different from the Pharisees. Amen? Sabi ng Matthew 6 verse 1, ito po yung ginawa ng mga Pariseo at sinasabi na babalarin ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Na huwag mong gawin, ito po, take heed that you do not your alms before men to be seen of them. Otherwise, you have no reward of your Father within heaven. Amen? But your focus is to glorify the Lord. Amen? That is why God has commanded us to expose ourselves. And let the people know how God is alive in your life. Amen? Siya po yung source ng everything sa buhay mo. Ipakita mo for His glory, not for your own. Amen? If this is your own, ito po yung para sa iyo. Yung Matthew 6 verse 1. Nakuha mo na yung glory ng mga tao. Tapos na. Sa Diyos, wala na. Pero your center and focus ng attention mo ay to glorify the Lord. Then, mangyayari, mga kapatid. Amen? Mangyayari ang plano ng Panginoon sa buhay mo. Amen? Kahit sinaktan ka, pinukpok ka, minartilyo ka, ano man ang ginawa sa iyo, still, you are the light of this world. God has designed you for that. Amen? Tinitignan ng Panginoon, ito po talaga yung ng Panginoon sa buhay natin. Yung sino ka na Kristiyano na ilaw dito sa mundong ito. Paano ka magiging ilaw, mga kapatid? Dahil smooth lahat? Hindi. Pag sinasabi mong ang paligid mo ay masasama, ang paligid mo ay para bang magulo, ikaw naman ay may kapayapaan. Ikaw man naman ay nandiyan na nagpapakumbaba, nagpapatawa sa mga taong umaapi sa iyo, bumabati ko sa iyo. Ikaw ay nagiging ilaw. Amen? Yung bang hindi nila maririk sa kanilang isipan, how come na napatawad niya? Ganun na yung ginawa sa kanya, tinadyakan siya, ginulpi siya, na halos patayin siya, napapatayin na nga eh. Amen? There is already attempt na talagang papatayin. But then, the hand of God is there. Amen? Nandoon ang kamay ng Diyos.
sa buhay natin. Amen? We don't know anything, but God knows everything. And He is the source of everything. Enough that we have the Lord in our life. Amen? If you surrender your life to Him, then you will become the reflection of what the Lord has in His life. Amen? Ano man ang mayroon ng Panginoon, ikaw ang magiging reflection ng kanyang buhay. Amen? Lahat ng mayroon ng Panginoon, ikaw yung gagamitin niyang instrumento para makita ng mundong ito. Amen? Ito yung layunin ng Panginoon sa atin. Kaya nga, let your light so shine before men. Amen? Ipakita mo yung ilaw mo kung paano ka pinago ng Panginoon, paano nangungusap ang Panginoon, paano kumikilos ang Panginoon sa buhay mo. Ilantat mo yan sa lahat ng mga tao. Ipakita mo, i-share mo sa kanila. That they may see your good works. That they may see your good works, not the bad works. Good works, because all good works come from God. Amen? In James 1:17. Every gift, good gift and perfect gift comes from above. So galing sa Kanya lahat ng mabubuting gawa, mabubuting bagay. Amen? Lahat na mabubuti na yan, na ipinagkaloob ng Panginoon bilang ikaw ay katiwala. I-share mo sa iba, i-expose mo yan, ipakita mo sa iba, na ang focus mo ay mag-glorify ang Lord sa buhay mo. Amen? Ito po yung nais ng Lord sa buhay natin, mga kapatid. Amen? Sabi nga doon sa 2 Peter chapter 1, verses 17 to 21, makikita po natin ang paano tayo dinesign ng Lord para maging daluyan ng pagpapala ng Panginoon. 2 Peter chapter 1, verses 17 to 21, sabi doon, for He received from God, who received? We received. For He received from God the Father honor and glory. When there came such a voice to Him from the excellent glory, we received a voice from Him. From Him. Paano tayo nakakilala, mga kapatid? Because we received that word, that voice from Him. Amen? This is my beloved Son in whom I am well pleased. Sino po yung mga nag-undergo na ng water baptism? Have you experienced that? Na nung tayo po ay nabaptize, baptism means tinanggap mo na si Lord noon, ligtas ka na. Ito ngayon yung point ng water baptism na kung saan, pag mag-undergo ka, ikaw na ay handa ng sumunod sa Panginoon at mag-expose bilang ikaw ay during that time, nung nagaganap yung water baptism, nilubog ka sa tubig, lubog as lubog, submerged, completely. Hindi po, meron po naiwan, hindi. Kundi submerged lahat. Amen? So, binaon mo na yung lahat ng luma doon. Lumang pagkatao, mga kasalanan, lahat. Nilubog mo na. Pag-ahon mo, isang bagong buhay. At lahat po na nag-undergo niyan sincerely from their heart, makakaranas siya at maririnig niya ang boses ng Diyos. This is my Son, to whom I am well pleased. Amen? That is why it is a special and unique experience from God during that time. Amen? Iba po, mga kapatid, ang karanasan. Truly, yung heart mo na talagang bukas para sumunod sa Panginoon, that time na ikaw ay pinabaptize, nang umahon ka sa tubig, isang bagong buhay na susunod sa Panginoon, sabi ng Lord, bubuksan niya ang langit, binuksan niya ang langit, at i-introduce ka to the public. Kayong mga lahat ng tao, this is my Son, to whom I am well pleased. Lahat ng may pusong handang sumunod sa Diyos na nag-undergo ng water baptism. That is why in this church, hindi po sa pilit. It should be your personal decision. It should be from your will. If you are not ready to follow Jesus, don't take it. I will never encourage you. I want that the Holy Spirit will talk to you, will deal to you, and say that you are decided to follow Jesus. If you are decided, then go on. We will be instrument for that. Amen? Pag nag-undergo kaya ng willing-willing ka pong puso mo, amen?
mararanasan mo yung naranasan namin. Sino pong naranasan ko kahit hindi ko sabihin sa kanila? Amen? Lahat na nag-under ko noon, mga kapatid. Amen? At dito rin sa church, marami pong nagpapaptize dito. Doon nabaptize na sila noon, pero hindi nila naunawaan. Hindi nila alam ang ginawa nila. Hindi nila naunawaan kung anong ibig sabihin noon. I welcome them. Amen? Pero kung naunawaan mo na yan, enough. Pero kung hindi mo naunawaan noon, ngayon naunawaan mo, ngayon mag-undergo ka. Amen? Ito po yung nais ng Lord. Ito yung iniimpasay ng Lord sa buhay natin na lahat ng ginagawa mo, kailangan mo maunawaan. Amen? Kasi kung naunawaan mo yan, madali kang sumunod. Amen? At walang pananagutan ng Diyos sa buhay mo. Because it is your decision. Naunawaan mo ba, kuya? Hindi ka naman sumunod. Sigurado ka? Si nanay mo magagalit. Kay Lord ka lang. Yung girlfriend mo, aawahin ka. Okay lang. Kay Lord lang. Ganun lang po mga kapatid. Wala pong ano. Amen? Wala kang isasalang-alang sa pagsunod sa Panginoon. Amen? Sapagkat nung ikaw ay nag-step forward na sumunod sa Panginoon, si Lord nag-aayos na sa lahat ng mga dapat mong ayusin. Amen? Siya ang bahala sa buhay mo. At ito po yung naranasan ng totoong sumunod sa Panginoon. Amen? Sino yung mga sumunod sa Panginoon na totoo? Naranasan natin. Amen? Naranasan natin, mga kapatid. At patuloy na mararanasan natin yan. Ituloy po natin. And this voice which came from heaven, we heard when we were with Him in the holy mount. When we are in the holy place, we heard that voice. When we kneel down, humble ourselves and surrender ourselves unto Jesus, we heard that voice from God. Amen? That is why, every time that you humble yourself and submit yourself to God, you will hear the word of God. And you will understand it. This word of God that will come to you is the Logos from God. Ang Biblia ay salita ng Diyos. Ito po yung Logos. Amen. That we heard from God. That we received from Him. Amen. Whenever we receive this, we receive it with understanding. With understanding. With understanding. Then it becomes rhema to your heart. Amen? The Word of God, which you receive from God with understanding, will become rhema into your heart. That rhema is a Greek word that the Word of God is being heard and understood. Amen? And who illuminates that understanding? Only the Holy Spirit which is in you. Amen? That whoever allow himself or use himself to be a channel of blessing of God, that rhema will come out. That rhema will be released. Amen? The Word of God that you understand will be released. And the people will come to know and understand also. Amen? You will be the channel of blessing of that rhema. Amen? Ito po yung kahalagan, mga kapatid. Hindi lamang ito ay narinig, kundi ito ay naunawaan. In order for you to become a channel of blessing of God. Amen? Pag hindi mo naunawaan yan, that is why, ito po yung nasa Lord sa buhay natin. Clean and empty vessel, empty glass. That whatever light that will reflect through this glass, show our life, but also the same reflecting to other people. Amen? Ito rin po yung magmamanifest sa buhay mo. Kung ano yung source mo, ikaw ay isang daluyan lamang ng pagpapala ng Diyos. Ikaw lamang ay instrumento ng Diyos. Ikaw lamang ay empty vessel ng Lord sa buhay mo. Apart from Him, you can do nothing in John 15 verse 5. Amen? Kung hiwalay ka sa Panginoon, wala kang magagawa. Nothing. Amen? Wala kang source eh. Paano ka makakaroon ng bunga? Paano ka makakaroon ng mga bagay-bagay na mga ganda mong puti na galing sa Diyos? Amen? Hindi mo magagawa yan ng sarili mo.
Kaya nais ng Panginoon sa buhay natin, mga kapatid. Tayo po ay magiging reflection lamang ng Panginoon. Tayo po ay channel of blessing ng Panginoon. This is not for our own glory. This is for the glory of God. Amen? Kung ang intention mo ay para ikaw ay mahayag, para ikaw ay makilala, ipapahiya ka ng Panginoon. Amen? Ang design ng Panginoon ay ikaw ay isang kagamitan lang, isa kang instrumento lang, isa kang empty vessel, isa kang mouthpiece ng Panginoon. But the glory belongs to Him alone, 100%. Walang matitira sa iyo, kundi siya lamang ang mag-glorify sa buhay mo, 100%. And this is what the Lord wants. See, what I'm trying to say in Logos and Rhema in Hebrews 13, verses 5 and 6, ito po yung sinasabi, let your conversion without covetousness, says the Lord. Hayaan mo ang iyong pakikipag-communicate ay walang greediness. Amen? Meaning to say, walang foul word. Amen? Walang foul word. Sabi doon, let your conversation be without covetousness. And in verse 6, so that you may boldly say, amen? Let your conversation be without covetousness, without greediness. Then you will have the boldness to say, amen? God will anoint you if you are not greedy. Amen? Whenever you speak with power and anointing. Amen? The anointing of God will be released through your life. You will boldly say, hindi ka na magiging tamimi. Amen? Wala si Panda. Amen? Hindi ka matatamimi. Hindi ka magiging keep quiet. Amen? Ang Kristiyano ay hindi siya nagiging keep quiet. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang maging tamimi. Ang tunay na Kristiyano, lumalantad yan. Nagsasalita yan. Amen? Because yung conversation niya ay walang greediness. Amen? Whenever he speak, whenever he prophesy, he is prophesy and speak boldly. Amen? Sapagkat hindi nanggagaling sa kanya yon, kundi nanggagaling sa banal na Espiritu. Amen? He is moved by the Spirit of the living God. We back to that verse in Peter, verses 17 to 21. Makikita natin kung paano nagmumove ang banal na Espiritu sa buhay natin. Amen? We have also a more sure word of prophecy, whereunto you do well that you take heed as unto a light that shine in a dark place. Amen? Until the day dawn and the day star arise in your heart. The day arise in your heart. Amen? Pero yung design ng Lord sa buhay natin, you will really shine because yung para bang araw ka lagi. Amen? Ang darkness yung buhay mo kahit gabi yan, good morning pa rin. Amen? You are declaring that it's still day. Amen? Ganito po yung buhay natin, mga kapatid. Amen? Para bang yung buhay mo, pati yung mata mo ay nagkaroon ng night vision. Amen? Ganun po. Amen? Makikita mo kahit gabi yan, nagsashine ka pa rin. Amen? Walang pinipili. Dinisign ka ng Panginoon parang araw na nakikita ka ng mga tao, ikaw ay lumalantad, nakikita ang kapangyarihan ng Panginoon sa buhay mo. Kaya nga dinisign kang araw. Day. Amen? Kanina po yung araw, yung sun. Amen? So, kung wala ang Diyos, hindi magpapangsyon yung sun. Amen? Because God is in control for all of this. Amen? Maging ang buhay natin. Kaya nga, pag wala ang Lord sa buhay natin, who will control our life? Who will direct our life? Amen? Who will guide us? No one. Hindi tayo makakapagpangsyon kagaya ng nais ng Lord sa buhay natin. Amen? Kaya kailangan natin ang Panginoon sa buhay natin. Amen? Knowing this first, that no prophecy of the Scripture is of any private interpretation. That is why you cannot interpret the Bible with you alone. Amen? Hindi mo kayang gawin yan. But because of the Holy Spirit that God has given unto you, and you allow the Spirit to work freely in your life, then the illumination of the Word of God, tunay nga na maunawaan mo. Tunay nga na makukuha mo ang gustong sabihin ng Panginoon sa buhay mo. Amen? Never na dinisign ng Lord na ang pangunawa sa salita niya ay manggaling sa tao. Ito po ay nanggagaling sa banal na Espiritu. At sa lahat,
na nakipag-isa kay Kristo, pinagkalooban sila ng banal na Espiritu ng Diyos. Amen? Kaya nga, knowing this first, that no prophecy of the Scripture is of any private interpretation. No one on this earth, even the most intelligent man, even Marcos, even Jose Rizal, they can never interpret the Bible. Only the Holy Spirit. Only God through His Spirit. Amen? For the prophecy came not in old time by the will of men, but holy men of God speak as they were moved, by the Holy Ghost. Amen? Ginawa ng Diyos ang kasulatan, ang Biblia. Hindi ginawa ng tao. Ginawa ng Diyos sa magitan ng mga taong hinirang ng Diyos. Amen? Hinirang ng Diyos bilang kasangkapan, bilang clean and empty vessel. Wala silang kinalaman doon, sila po ay kasangkapan lamang. Amen? Kaya nga, lahat na nagpapagamit sa Panginoon, ito po yung nais ng Lord sa buhay natin. Clean and empty. Lalagyan lang talaga. Amen? Kasi kung marumi yan, kagaya ng illustration natin kanina, hindi siya magre-radiate. Same like the original source. Amen? Pero kung clean ka, paano mga kapatid na nagiging clean tayo? We have to confess our sins. Because the Lord said in Psalm 66 verse 18, if you share a sin in your heart, the Lord will not listen to you. Kung mayroon kang inalagaan na kasalanan sa iyong puso, hindi ka pakikinggan ng Diyos. That is why we come to Jesus, we come to God, and ask God for forgiveness and cleansing. Amen? In 1 John 1:9, if you confess your sins, He is faithful and just to forgive us and to purify us from all unrighteousness. Lahat, mga kapatid, hindi lamang some, few, many, but all your sins will be forgiven by God. Amen? If all your sins are forgiven by God, then you are like this. Amen? In that situation, your condition is like this. Amen? Ito po yung kondisyon natin. Ito po yung sitwasyon natin. Pag tayo po ay humingi ng tawad sa Diyos na lahat, walang reservation. Amen? Ito po yung nais ng Lord sa buhay natin. Para sa ganun, tayo po ay magiging kagamit-gamit para sa kanyang kaluwalhatian. Amen? Kung mayroon pa yan, mga kapatid, then it will become barrier. Hindi siya lubos na magre-reflect sa buhay natin. Amen? Kaya nga sabi ng Lord sa Isaiah 60 verse 1, arise and shine. Tumindig at maglantad. Amen? Tumayo ka dyan. Isa kang Kristiyanong sinasabi mo, tumayo ka at maglantad ka. Ipakita mo ang kadakilaan ng Diyos sa buhay mo for His own glory. Amen? Gagawin mo yan para kay Lord. Amen? Sino po yung mga totoong Kristiyano? Amen? Tumayo kayo dyan at maglantad, sabi ng Lord. Arise, shine, for the light is come. And the glory of the Lord is risen upon you. The glory of the Lord is reflecting upon your life. Amen? Talagang, hindi ikaw ang makikita, kundi si Lord ang makikita sa buhay mo. The glory of God will manifest, will shine through your life. Amen? Si Lord, mga kapatid, kasi kung tayo ang makikita ng mga tao, matititsure sila. Kasi hindi naman tayo perfect. Pero si Lord ang makikita nila, mga kapatid. Amen? Paano tayo binago ng Panginoon? Paano tayo nagiging empty vessel and clean vessel sa Panginoon? Ganon ang mangyayari, mga kapatid. Magre-reflect yan sa buhay natin. That is why the Lord said, arise. Arise and shine. Ang totoong Kristiyano, tumitindig yan. Tumatayo yan. Ang nag-i-expose yan. Nagpapagamit yan. Amen? Ito yung mga tunay na Kristiyano, nagpapagamit. Hindi nila wini-withhold yung blessing ng Lord. Amen? Hindi nila sinasarili yung blessing ng Lord. Lord, help me. After helping Him,
Oh Lord, sasakana ka na lang. Many people are like this. Nakakalungkot. Pagkatapos silang kumuha o makakuha ng pabor sa Diyos, Lord, thank you. Kung minsan nga, walang thank you eh. Amen? Salamat sana kay Lord eh. Nakakatanggap ng sweldo. Sweldo. Alam na niya kasi pupunta na sweldo niya eh. Tapos na eh. Kaya para kung minsan negatibo pa. Amen? So nakalimutan niya magpasalamat sa Lord. Glory to God. Alam niyo mga kapatid, lahat ng gagawin natin for the glory of God. Napakasarap ng buhay. Amen? At ang totoong Kristiyano, siya po ay tumitindig, tumatayo dyan. Amen? At nagpapagamit sa Panginoon. Amen? Bilang ilaw na sa libutan na ito. Amen? At lahat ng ginagawa natin, iniisip man o sinasalita, ito po ay para sa kalwalhatian ng Panginoon. Amen? Hindi para sa iyo, kundi para sa Panginoon. Pag ito ay para sa Panginoon, si Lord ang bahala sa buhay. The Lord will supply all your needs in Philippians 4:19. For my God will supply all my needs in glorious riches in Jesus Christ. If you glorify God in your life. Everything you do, you glorify the Lord, and God ay bahala sa buhay mo. Amen? He is the supplier. He is the provider sa lahat ng pangangailangan natin, mga kapatid. Amen? Hindi po nauuna yung pangangailangan mo. Bakit si Lord? Unahin mo si Lord na siya po yung source ng pangangailangan. Siya yung magbibigay ng pangangailangan. Baliktad po kasi yung sistema ng tao kuminsan. Amen? Yung pangangailangan niya ang inuuna niya. Unahin mo yung source ng nagbibigay ng pangangailangan. Amen? Kailangan siya yung mauna. Para sa ganun, ibigay niyo yung pangangailangan. Kahit anong gawin mo, pag inuna mo yung pangangailangan mo, there's no contentment at all. Kita mo yung mga taong ganito. Katrabaho ako para ano, kapag ipon ako, makabili ako ng ganito. Wala kakuntintuan yan kahit ano. Uugod-ugod na yan, ganun pa rin ang kanyang mentality. Magpayaman na magpayaman. Amen? Alam niyo mga kapatid, pag minahal mo ang pera, ibabagsak ka niyan. Amen? Sabi ng 1 Timothy chapter 6 verse 10, for the love of money is the root of all evil. Amen? For the love of money, for the love of all things, more than God, is the root of all evil. Because that is idolatry. Money, nirepresent lang money doon, but money signifies everything more than God. Everything you treat it more than God will be the root of all evils. Amen? Kahit asawa mo yan. For the love of your wife more than God is the root of all evil. Mahalin mo muna ang Diyos bago yung asawa mo. Mas mahal mo si Lord kaysa yung asawa mo. Mas mahal mo si Lord kung sino man yan sa mahal mo sa buhay. Amen? Si Lord ang pinaka sa buhay natin. Siya yung mangingibabaw, mamamayagpag sa buhay natin. Amen? Lagi. Kaya nga sabi ng Lord, kung babasahin natin yun, babalikan po natin. 2 Peter chapter 1 verses. Yan. For the prophecy came not in old time, but the will of man. But holy men of God speak as they were moved by the Holy Ghost. They were moved, mga kapatid. They are not moved by themselves, but they are moved by the Holy Spirit. Amen? Meaning to say, they are led by the Spirit. They are aided by the Spirit of God. Amen? They are moved. Stagnant sila. Sila po ay pinamove ng banal na Espiritu. Amen? Masarap maglaro kay, kasama si Bibi Friends. Come, Bibi Friends. We are moved by the Spirit. Amen? The true Christians are moved by the Holy Ghost. You cannot even step forward by your own. Meaning to say, mga kapatid, you should acknowledge God in your life. Sa lahat ng panahon. Kaya sabi ng Lord sa 2 Corinthians chapter 4, verses 4 to 7, ito po yung maliwanag na sinasabi ng Panginoon.
sa buhay natin. Which is, sabi ng Lord, in whom the God of this world has blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Amen? Mga kapatid, dinanas natin yan, tayo po ay binulag ng kamunduhan. Amen? Kaya ang hirap natin nakawala, na ngayon ay marami pang binubulag at binulag ng kamunduhan. Amen? Na hanggang ngayon ay hindi makalaya. Kaya yung nais na sikat ng araw, sikat ng Diyos, ay hindi mag-reflect sa buhay nila sapagkat sila ay binulag, may barrier. Amen? Para silang yung dark, yung black, naka-black ka, hindi magre-reflect. Amen? Ito po yung sinabi ng Panginoon. For we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord, and ourselves your servant for Jesus' sake. Makikita po natin, kapatid, hindi natin ipinapangaral ang ating sarili, kundi pinapangaral natin ang Diyos. Meaning to say, siya yung nangingibabaw sa buhay natin. Anything we do it for the glory of God. Amen? This is what the Lord wants. Hindi yung sa'yo ang nangingibabaw. O ikaw yung nakikilala, ikaw yung namamayagpag. Ngunit namamayagpag si Lord sa buhay mo. Nakikilala si Lord sa buhay mo. Everything goes na, Lord, ikaw yung nag-glorify. Makikilala na lang ang Panginoon, makikilala na ang glory ng Panginoon sa buhay natin. And the glory of God is the presence of God, is the face of God in our life. Amen? Ito po yung nais ng Lord sa buhay natin, mga kapatid. Amen? Ano man yung gawin natin, it should glorify the Lord, not us. Kahit tumulong ka sa kapwa mo, still you are channel of blessing of God. Amen? Huwag mong angkinin na ikaw yung tumulong dyan. Amen? Ginamit ka ng Panginoon para ikaw ay extension ng blessing ng Lord. Channel of blessing ng Panginoon. Ikaw yung empty glass ng Panginoon. Amen? Kung ginagawa mong ikaw yung tumulong, then you are preaching yourself, not Christ. Amen? Because you are glorifying and Jesus is not. Amen? That is why in John 3:30, it says, God should be increasing in your life as you are decreasing in self. Amen? Nag-i-increase si Lord sa buhay mo. At ikaw naman ay nagdi-decrease dapat sa buhay mo. Amen? That is why this is a learning of God sa buhay natin. Na siya po yung ipangaral natin in how and what way. Siya po yung mag-glorify sa lahat ng bagay sa buhay natin. Amen? Kung ginawa mo yan, for the glory of God, ikaw ay ginamit na ng Panginoon, ikaw ay instrumento lamang. At ito po yung nais ng Panginoon sa buhay natin. For God who commanded the light to shine out of darkness has shined in our hearts. Grabe, ano? Yung ilaw na nais ng Lord na mag-reflect sa buhay natin, unang-una yung heart natin, yung binabago ng Panginoon. Amen, dahil ito po yung daluyan ng pagpapala ng Panginoon yung puso natin. Amen. He's commanded the light shine out of darkness, has shine in our heart to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. But we have this treasure in earthen vessel, that the excellency of the power may be of God and not of us. Napakaliwanag po, mga kapatid. Lahat po ng ginagawa natin ay hindi para sa atin, kundi ito ay para sa ikakalwalhati ng ating Diyos. Amen. Lagi, pag yan ang nasa isipan mo, yan ang sentro ng iyong motive to glorify the Lord. Si Lord ang bahala sa buhay mo. Amen? You have some desire in your life, you have some plans in your life, hayaan mo mag-glorify si Lord sa buhay mo. Si Lord ang tutugon. Ipagkakaloob niya ang kanyang kalooban sa buhay natin, mga kapatid. Amen? And this is a clear teaching of the Lord sa buhay natin. Na wala tayong magagawa kung wala siya. Amen? And so, at the end, they will also glorify the Lord. Ang end ng Lord sa buhay natin, after molding us, after preparing us, is to go out and express ourselves as Christian. Amen? That is why let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify the Father. Amen? Paano nila makikilala ang Diyos?
kung tayo na tinuruan, binago ng Panginoon, ay hindi magpapagamit sa kanila. They will not come to know God at all. Amen? Then we have to evangelize. This is only the evangelization process in our life. Amen? Pagkatapos na tayong hinanda, binago ng Panginoon, nagkaroon tayo ng bunga ng kabanalan, we have to expose ourselves. Amen? We have to share Jesus. Amen? Let our conversion be made known to all men. Amen? Lord, binago niyo po ako. Ipapakilala kita sa lahat ng tao to glorify your name. For them also, Lord, to know you and to glorify your name. Amen? Ito po yung hangarin ng Lord. At kuminsan at kadalasan sa buhay natin, nandyan tayo sa labat, kaminggal natin yung mga makamundo, yung mga hindi mananampalataya. Tunay nga yung design ng Lord na bilang ilaw tayo sa mundong ito. Nakikita nila, nakikilala nila ang Panginoon sa buhay natin. And what they will do, they will inquire of our God. Magtatanong sila. Sabi ng Psalm 27, verse 4, o 2 and 3, Psalm 27, 2 and 3, papakita ng Panginoon. Amen. Ito po yung mangyayari sa buhay natin. Amen. Sabi ng Psalm 27, verses 2 and 3, pagkatapos tayo nag-arise and shine, ang sasabihin ng Panginoon sa buhay natin, I will cry unto God most high, unto God that perform all things for me. He shall send from heaven and save me from the reproach of him that would swallow me up. Selah. God shall send forth his mercy and truth. Maraming tao, mga kapatid, hahamak sa atin, magbabatikos sa atin. They will try to pull us down. Marami pong crab mentality ang mga tao. Amen? Marami pong sisira sa atin. Marami pong mapapagamit sa kalaban. Amen? Pero, hindi po sila magtatagumpay. Hindi sila magtatagumpay sa buhay natin. Sabi ng verse 4, ipapakita ng Panginoon sa buhay natin na tayo ay, habang tayo ginagamit ng Panginoon, habang tayo ay binabago ng Panginoon, patuloy po tayo, mga kapatid. Hindi, wala pong kahintuan ito until the end. Don't tell to God, don't tell to your neighbor, binago na ako ng Panginoon. Tapos, hindi. Hindi pa tapos. Patuloy yan. Pag sinabi mong tapos, hindi mo na kailangan yung ilaw. Pag sinabi mong tapos, hindi mo na kailangan si Lord. Without God, you cannot function. Kaya nais ang Panginoon, my soul is among lions. 27 verse 4. Amen? They will inquire, and you will inquire all the more, O God, sa buhay mo. Hindi ka hihinto. Walang kahintuan yan habang ikaw ay nabubuhay dito sa mundong ito. Still, mangangailangan ka ng ilaw. Mangangailangan ka ng Lord sa buhay mo. And one thing have I desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord, and to inquire in His temple. Amen? Patuloy yan na magkakaroon ka ng pagnanasa na nariyang ka lagi sa presensya, sa lugar ng Panginoon. Amen? Lagi yan, mga kapatid. That is why, sabi ng Lord sa Psalm 23 verse 6, surely mercy and goodness will come after me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Amen? Surely goodness and mercy will come after you all the days of your life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Yung pong lagi nang nanais na kasama ang Panginoon sa buhay niya, nandiyan ang presensya ng Panginoon, surely, sabi ng Panginoon, goodness and mercy will come after you. Amen? Pag lumayo ka dyan, that surely, that promise of God will disappear. Pero pag nandoon, mga kapatid, yung pagnanasa mo, na lagi mong kasama ang Panginoon, nandoon ka lagi sa presensya ng Panginoon, na lahat ng gagawin mo, wala kang magagawa kung wala siya. Yung ako ng Panginoon, mga kapatid, sure yun. The goodness of God, the mercy of God will come after you all the days of your life. Not up to the age of 40 years old, no.
at the end of your life. Until the end of your life. Kasama mo ang Panginoon. Yun po yung pangako ng Panginoon. Amen? Sino pong handa na umilaw at magpailaw at mag-shine? Sabi ng Lord, arise and shine. Come on, let's arise and shine. Let's give glory to our living God. Amen? Being, arising and shining as a Christian, we are glorifying the name of the Lord. Amen? When you say glory to God, you are glorifying the name of the Lord. You are telling to God, Hosanna. Hosanna, Lord. Hosanna in the highest. Your name shall be exalted on high. Your name shall be glorified in all the earth. Amen? Who are ready to glorify the name of the Lord in everything they do. Sabi ng Lord, arise and shine. Tumayo ka dyan, tumindig ka, at lumantad ka. Para sa kalooban ng Panginoon, para sa kaluwalhatian ng Panginoon, tumindig ka, tumayo ka, maglantad ka, magpagamit ka, bilang ilaw ng sanlibutan ito. Glory to God. Sabi ng Lord, I am the light of this world. Sino man ang sumusunod sa akin at nasa akin, sabi ng Panginoon, siya rin ay magiging ilaw na sa libutan ito. And we are Christians, being light of this world. We will arise and shine to glorify the name of our living God. Who are ready for that? Sino po yung handa na mag-glorify ang Panginoon sa buhay niya? Sino pong handa na tumindig, tumayo at maglantad, na magsasabing, Lord, for your glory, I will do it, I will follow it, O God. Even God, when He asked the people who are ready to serve God, Isaiah, in the person of very little person, siya po ay napakalit na tao, at siya natatakpan ng crowd. Sabi ng Isaiah 6 verse 8, Lord, I am! Lord, I am! Use me! This is what the Lord wants from us. Arise and shine. Lord, here I am. Use me. Come on, let's glorify the Lord. Of glory, come and all the clouds should fly. The whole earth shakes. The whole earth shakes. His love and mercy washing over all our sin. The people sing, the people sing. Come on, glory to His name. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Come on, glory to His name. Hosanna, Hosanna in the highest. When you are saying Hosanna, you are glorifying the name of the Lord. If you are ready to glorify the name of the Lord, say Hosanna. Lift up your hands and say Hosanna. I glorify your name. I worship your name. Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. I see the generation rising up to take their place. We softly speak, we softly speak.
and your revival. Spirit, as we pray and sing, we're on our knees, we're on our knees. Hosanna! Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. The light has come. If you receive that light, you will be the channel of that light. Being a channel of that light is so much blessing from the Lord. Dumating ang ilaw sa mundong ito. Ang lahat ng tumanggap sa Kanya, ang ginawa niyang daluyan ng ilaw na yan. Ang ginawa niya mismong ilaw na sanlibutan. Surely, Lord, maluwalhati ka sa aming mga buhay. Sa bawat gagawin namin, Panginoon, sa bawat sasalitain namin, sa bawat iisipin namin, Ikaw ay mag-glorify sa buhay namin. Maluwalhati ka, Panginoon. Lord, baguhin niyo po ang aming mga buhay. Na Ikaw palagi, Panginoon, ang ma-acknowledge sa buhay namin. Ikaw ang magningning sa amin, Panginoon. Na Lord, patuloy ka, Panginoon, na magpapahugas sa iyo, magpapalinis sa iyo, Panginoon. Upang kami, Panginoon, O God, ay maging malinis at individual mo, Panginoon. Na anuman, Panginoon, ang ginagawa mo, Panginoon, sa buhay namin, O God, ay makikita, Panginoon, ng mga tao ay makakilala at magsasabi, Panginoon, na Lord, sila manunumbalik, Panginoon. Hallelujah. That's why, Lord, we magnify you. You are magnificent. You are truly magnificent, Lord. You will always become, O God. You will always be our light. You will always be our Lord. We receive that light, Lord. Reflect through our life. Use us, Lord, as your vessel. Use us, Lord, as a channel of the blessing. Use us, Lord, as your mighty instrument, O God. Para marami pang makakakilala, Panginoon, sa iyo. Lord, na sila'y mabuksan sa katotohanan, they will inquire of you, O God, in our life. That they will seek the truth and nothing but the truth, O God. And you are the truth. Whoever remains in the truth will also be the light of this world. Lord, let our light so shine. Ayaw mo, Panginoon, na kami, Panginoon, na tumindig at maglantad, Panginoon, magpaggamit sa iyo upang ang liwanag, O God, na nagmumula sa iyo, O God, ay mag-reflect sa buhay namin at magningning kami, Panginoon, sa magitan ng ilaw na natatanggap namin sa iyo. At marami, Panginoon, na makakilala sa iyo, Panginoon. You are magnificent. You are magnificent, Lord. Hallelujah. Magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus.
lahat na nagsasabing walang pwedeng ikumpara sa Panginoon, walang pwedeng ikumpara sa Kanya. Siya ay magnificent at glorious God. At ang lahat naniniwala na siya ay Diyos na makapangyarihan. Siya ang Diyos na nagtataglay ng ilaw na nagre-reflect sa buhay natin. Ay magsasabi na, Amen. Amen.